Ilang beses na ba kayong nagigising sa gitna ng gabi, kailangan umihi isa, dalawa, minsan pa nga tatlo o higit pa nakakapagod? Hindi po ba ang gabing dapat ay para sa malalim at mahimbing na tulog ay nagiging sunod-sunod na pagbangon? Ramdam nyo ba yung pakiramdam ng pagising ng puyat, masakit ang ulo, at parang hindi kayo nakapagpahinga ng husto, ang hirap bumalik sa tulog pagkatapos bumangon? Lalo na kung may edad na tayo, parang napuputol ang pahinga. At pagdating ng umaga, imbes na masigla, parang ginulpi ang buong katawan. Hindi lang ito nakakaapekto sa ating pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa ating pakiramdam at kung paano natin haharapin ang araw. Marami sa atin ang iniisip na bahagi na ito ng pagtanda na kapag isintaanyos na, normal na ang palaging pag-ihi sa gabi. Pero paano kung sabihin kong hindi iyon laging totoo? Paano kung may 5 pagkakamali tayo na madalas nagagawa? Na siyang tunay na dahilan kung bakit tayo paulit-ulit na bumabangon sa gitna ng kadiliman para umihi. Ang mga pagkakamaling ito ay karaniwan. Simpleng mga gawin na hindi natin namamalayan na nagpapalala pala sa problema. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 karaniwang pagkakamaling ito at kung paano natin sila madaling maitatama. Hindi nyo kailangan ng komplikadong gamot o mamahaling procedure. Ang mga solusyon ay nasa ating pang-araw-araw na gawi at pamumuhay. Ang bawat isa sa mga pagkakamaling ito ay may kasamang simpleng paraan para baguhin, para sa wakas ay makatulog kayo ng mahimbing sa buong gabi. At sa dulo ng video na ito, may isa pa akong ibabahagi na karaniwang hindi pinapansin. Pero malaki ang epekto sa inyong pagtulog at paghihi sa gabi. Manatili po kayo hanggang dulo. Isa sa pinakamadalas nating pagkakamali na madalas ay hindi natin namamalayan ay ang sobrang pag-inom ng tubig o iba pang likido. Lalo na sa mga oras na malapit na tayong matulog, nasanay tayo na uminom ng isang basong tubig bago humiga o minsan ay isang tasa ng tsaa para raw mas makatulog. Ang intensyon ay mabuti. Gusto nating manatiling hydrated lalo na sa ating edad, pero ang oras at dami ng pag-inom ay napakahalaga. Isipin niyo po, ang ating pantog ay parang isang lalagyan. Kapag napuno ito, kailangan itong alisan ng laman. Kung iinom tayo ng maraming likido, ilang oras lang bago matulog. Natural lang na mapupuno ang ating pantog habang tayo ay natutulog na siyang magpapagising sa atin para umihi. Ang sikreto dito ay ang tamang pagpaplano ng ating pag-inom ng likido sa buong araw. Ang ating katawan ay nangangailangan ng sapat na tubig para gumana ng maayos, pero hindi ibig sabihin ay kailangan nating ubusin ang lahat ng likido sa gabi. Simulan nating dagdagan ang ating pag-inom ng tubig sa umaga at hapon. Halimbawa, sa halip na hintayin ang pagdating ng gabi para uminom ng malaking baso ng tubig, ugaliin na uminom ng isang baso paggising, isa pa sa kalagitnaan ng umaga at isa pa sa hapon. Sa ganitong paraan, nakukuha ng inyong katawan ang sapat na hydration na kailangan nito nang hindi nabibigla ang inyong pantog bago matulog. Para sa karamihan ng tao, mainam na bawasan ang pag-inom ng likido 2 hanggang 3 oras bago ang inyong nakasanayang oras ng pagtulog. Kung nakaugalian yung matulog ng alas 8 ng gabi, subukan na huwag nang uminom ng kahit anong likido pagdating ng alas 5 o alas 6 ng gabi. Kung talagang uhaw na uhaw, subukan ang maliliit na sipsip lang ng tubig. Sapat lang para mabasa ang lalamunan. Huwag ang buong baso, unti-unti ninyong mararamdaman ang pagbabago. Hindi ito tungkol sa pag-alis ng tubig sa inyong sistema, kundi sa pag-adjust ng timing para ang inyong katawan ay mag-dispose ng likido habang gising pa kayo. Isipin na lang, kung umiinom kayo ng maraming tubig o sabaw habang nanonood ng teleserye sa gabi, siguradong gigising kayo sa kalagitnaan ng palabas para umihi. Gusto natin na ang paglabas ng ihi ay mangyari habang gising pa tayo. Kapag nasanay ang inyong katawan sa ganitong schedule, mas magiging mahimbing ang inyong tulog dahil hindi kayo mapipilitang bumangon ng paulit-ulit. Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawang pagkakamali, na madalas ay magkasama pa ng una ang pag-inom ng mga inuming may kafeina at alkohol sa gabi. Ang kafeina, na matatagpuan sa kape, tsaa, at ilang soft drinks, ay isang diuretic. Ibig sabihin, nagiging sanhi ito para mas mabilis kayong umihi. Kaya kung umiinom kayo ng kape sa hapon o gabi, o kahit iced tea habang nagpapahinga, pinapabilis nyo lang ang pagpuno ng inyong pantog. Ang alkohol naman, bukod sa pagiging diuretic din, ay nakakaapekto sa ating sleep cycle. Alam natin na nakakapagpaantok ang alak, pero ang antok na hatid nito ay hindi malalim at mahimbing na tulog. Madalas pa nga, kapag uminom ka ng alak sa gabi,
Gigising ka sa kalagitnaan ng gabi hindi lang dahil sa paghihi, kundi dahil din sa pagiging gising na gising ng isip. Ang solusyon dito ay simple lang bawasan o tuluyang itigil ang pag-inom ng mga inuming ito sa hapon at gabi. Kung mahilig kayo sa kape, subukan na lang uminom sa umaga. Kung hindi niyo maiiwasan ang tsa, lumipat sa mga herbal tea na walang kafeina, tulad ng chamomile tea o ginger tea, na nakakatulong pa sa pagpaparelax. Maraming mga herbal tea ang masarap at nakakapagpakalma. At mas magandang alternatibo kaysa sa mga nakakapagpabalisa sa pantog. Subukan din na limitahan ang pag-inom ng soft drinks. Lalo na sa gabi, bukod sa dami ng asukal, marami ring kafeina ang mga ito. Para sa alkohol, mas mainam na iwasan na talaga ito sa gabi kung ang target nyo ay ang makatulog ng buo ang gabi. Kung hindi maiiwasan ang pag-inom sa isang espesyal na okasyon, subukan na uminom ng mas kaunti at mas maaga sa gabi. At uminom din ng maraming tubig para ma-counter ang dehydration effect ng alcohol, pero para sa regular na gabi. Mas maganda kung iiwan na lang muna ang alcohol. Ang pagbabago sa dalawang gawin na ito, ang pag-adjust ng fluid intake timing at pag-iwas sa diuretics sa gabi, ay malaking hakbang na para hindi na kayo madalas bumangon para umihi. Ang dalawang ito ang pinakadirektang dahilan kung bakit napupuno ang ating pantog habang tayo ay natutulog, at ang pagbabago sa kanila ay siguradong magbibigay ng agarang ginhawa sa inyong pagtulog. Subukan nyo po at mararamdaman nyo ang kaibahan. Hindi lang kayo magiging masarap ang tulog, kundi mas masigla rin kayong magigising sa umaga. Ngayon naman, pag-usapan natin ang ikatlong pagkakamali na madalas nating nagagawa, ang pagkain ng maalat at maanghang na pagkain bago matulog. Mahilig tayo sa mga masarap na hapunan. Minsan nga may kasama pang chichirya o iba pang merienda bago humiga. Pero alam nyo bang ang mga pagkain ito ay malaki ang epekto sa ating pag-ihi sa gabi? Ang mga pagkaing maaalat ay nagdudulot ng uhaw. Kapag kumain ka ng maalat, ang katawan mo ay maghahanap ng tubig para balansehin ang sodium level nito. Kaya, natural lang na iinom ka ng mas maraming tubig pagkatapos kumain ng maaalat. At balik na naman tayo sa problema ng sobrang likido sa pantog bago matulog. Isipin na lang ang pakiramdam pagkatapos kumain ng tuyo o daing sa hapunan, siguradong hahanap-hanapin mo ang tubig. Ang labis na pag-inom na ito ang magpapagising sa iyo sa kalagitnaan ng gabi. Ang mga maanghang na pagkain naman, tulad ng mga lutuin na may sili, ay maaaring magdulot ng iritasyon sa inyong pantog. Kapag naiirita ang pantog, nagiging mas sensitibo ito at mas madali kang makaramdam ng pagkaihi. Kahit hindi pa ito lubusang puno, kaya kung mahilig kayo sa mga maanghang na pagkain para sa hapunan, baka ito ang dahilan kung bakit palagi kayong gumigising para umihi. Ang solusyon dito ay ang pagiging mas mapanuri sa inyong mga kinakain sa gabi, sa halip na mga maaalat at maanghang. Pumili ng mga pagkaing mas madali sa tiyan at hindi magdudulot ng labis na pagkauhaw o iritasyon sa pantog. Mas mainam ang mga pagkain na mayaman sa fiber at mababa sa sodium. Halimbawa, mas mainam na kumain ng lutuing gulay, isda o manok na nilaga o inihaw, na hindi gaanong maalat o maanghang kung nagkikrave kayo ng merienda sa gabi. Pumili ng prutas na may mataas na fiber content pero hindi gaanong mataas sa tubig, tulad ng saging o mansanas. Iwasan din ang mga processed foods tulad ng chips, canned goods at instant noodles na karaniwang mataas sa sodium. Ang pagiging mindful sa inyong mga kinakain sa gabi ay hindi lamang makakatulong sa inyong pagtulog, kundi maganda rin para sa inyong pangkalahatang kalusugan. Ngayon, dumako tayo sa ikaapat na pagkakamali, ang hindi sapat na paggalaw sa araw o hindi pag-angat ng paa. Marami sa ating mga may edad na ay madalas nang umupo o humiga ng matagal sa maghapon kung may trabaho ka pa man o nasa bahay lang. Ang matagal na pagkakaupo ay may epekto sa iyong katawan. Kapag nakaupo tayo ng matagal, ang fluid o likido sa ating katawan ay bumababa at nagkukulong sa ating mga binti at paa dahil sa gravity. Mapapansin nyo na kung minsan namamanas ang ating mga paa at bukong-bukong sa dulo ng araw. Kapag humiga na tayo sa gabi, ang likidong ito na nagkulong sa ating mga binti ay babalik sa ating sirkulasyon. Kapag bumalik ito sa sirkulasyon, idinadaan ito ng ating mga bato sa pantog para ilabas bilang ihi. Kaya, kung marami kang likido na naipon sa mga binti mo sa maghapon, natural lang na mas marami kang ihi sa gabi.
Ang simpleng solusyon dito ay ang regular na paggalaw sa buong araw at ang pagangat ng iyong mga paa bago matulog. Hindi mo kailangan ng matinding ehersisyo, simpleng paglalakad-lakad lang sa loob ng bahay o sa labas ng bahay. Kahit 15 o 30 minuto ay malaking tulong na. Ang paglalakad ay nakakatulong sa pagdaloy ng dugo at likido pabalik sa puso. Sa halip na magkulong sa mga binti, kung hindi ka makapaglakad ng matagal, subukan na bumangon at maglakad-lakad bawat oras o dalawa kung nakaupo ka ng matagal. Bukod sa paglalakad, ang pag-angat ng mga paa sa itaas ng puso ilang oras bago matulog ay napakabisa. Maari mong ipatong ang iyong mga paa sa ilang unan habang nagpapahinga sa kama o sa sofa. Mga 1 o 2 oras bago ka tuluyang matulog yan. Ang gravitational pull ay makakatulong na ibalik ang naipong likido sa mga binti pabalik sa sirkulasyon habang gising ka pa. Sa ganitong paraan, mailalabas mo na ang labis na ihi bago ka pa humiga at matulog, imbes na magising ka sa gitna ng gabi. Ang pagsasama ng regular na paggalaw at pag-angat ng paa ay malaking tulong sa pagbabawas ng overnight urination, lalo na sa mga kababayan nating may edad na mas madalas nang manatili sa bahay. Sa huling pagkakamali naman, na madalas ay hindi natin iniuugnay sa pag-ihi sa gabi, ay ang pagtulog ng hindi maayos ang paghinga o ang labis na stress. Narinig na ba ninyo ang tinatawag na sleep apnea? Ito ay isang kondisyon kung saan paulit-ulit na humihinto ang paghinga habang natutulog. Kapag nangyayari ito, bumababa ang oxygen level sa katawan at ang puso ay nagtatrabaho ng mas malakas. Bilang tugon sa stress na ito, naglalabas ang ating katawan ng isang hormone na tinatawag na atrial natriuretic peptide o ANP na nagpapataas ng produksyon ng ihi. Kaya, kung mayroon kayong sleep apnea, kahit hindi kayo umiinom ng maraming tubig, posible nagigising kayo para umihi dahil sa epekto ng hormone na ito. Marami sa atin ang hindi nakakaalam na mayroon silang sleep apnea, na ang senyales ay ang malakas na paghilik at pagiging antukin sa araw. Ang labis na stress at pagkabalisa bago matulog ay maaari ding maging sanhi ng madalas na pag-ihi sa gabi. Kapag stress tayo, ang ating katawan ay naglalabas ng stress hormones tulad ng cortisol. Ang mga hormone na ito ay maaaring makaapekto sa bladder, na nagpapataas ng sensitivity nito at nagdudulot ng mas madalas na pag-ihi. Kahit hindi pa ito puno, ang stress din ay nagpapahirap sa atin na makatulog ng mahimbing. At kapag magulo ang ating pagtulog, mas napapansin natin ang pangangailangan nating umihi. Minsan, hindi naman talaga puno ang pantog, kundi gising lang ang ating isip at napapansin natin ang anumang bahagyang discomfort. Ang solusyon sa mga problemang ito ay ang pagpapabuti ng inyong sleep hygiene at pag-manage ng stress. Kung pinaghihinalaan nyo na mayroon kayong sleep apnea, mahalagang kumonsulta sa doktor. May mga available na treatments na makakatulong sa paghinga nyo habang natutulog na makakabawas din sa paghihi sa gabi. Huwag itong baliwalain dahil malaki ang epekto nito sa inyong pangkalahatang kalusugan. Para naman sa stress at pagkabalisa, subukan ang mga relaxation techniques bago matulog. Maaari itong pagbabasa ng libro, pakikinig sa nakakapagpakalma na musika, o simpleng pagmumuni-muni. Ang deep breathing exercises ay napakabisa rin para pakalmahin ang isip at katawan, huminga ng malalim, dahan-dahan, at ilabas ng dahan-dahan. Ulitin ito ng ilang beses, makakatulong ito na maging mas kalmado ang inyong isip at katawan bago humiga, na magre-resulta sa mas mahimbing na tulog at mas kaunting paghihi. Ang paglikha ng isang bedtime routine na nakakapagpakalma ay mahalaga para sa lahat, lalo na sa ating mga may edad. Maaari itong maligamgam na paliligo, pag-inat ng katawan, o simpleng paggawa ng listahan ng mga dapat gawin kinabukasan para hindi naisipin bago matulog. Ang pagkakaroon ng maayos na pagtulog na hindi ginugulo ng stress o sleep apnea ay makakatulong ng malaki para hindi na kayo paulit-ulit na bumangon para umihi. Kaya, mga kaibigan, narito ang 5 pagkakamali na madalas nating nagagawa na nagiging dahilan ng madalas nating pagbangon para umihi sa gabi. Una, ang sobrang pag-inom ng tubig o iba pang likido, lalo na sa mga oras na malapit na tayong matulog. Ang simple nating solusyon ay ang pag-adjust ng ating fluid intake timing. Mas uminom sa umaga at hapon, at bawasan pagdating ng gabi. Pangalawa, ang pag-inom ng mga inuming may kafeina at alkohol sa gabi, na parehong nagpapataas ng produksyon ng ihi. Ang susi dito ay ang paglilimita o pag-iwas sa mga ito sa hapon at gabi.
Pangatlo, ang pagkain ng maaalat at maanghang na pagkain bago matulog na nagdudulot ng uhaw at iritasyon sa pantog. Ang payo ay ang pagpili ng mas magaan at hindi irritant na pagkain para sa hapunan. Pang-apat, ang hindi sapat na paggalaw sa araw o hindi pag-angat ng paa na nagiging sanhi ng pagkulong ng likido sa mga binti. Kailangan lang nating regular na gumalaw at iangat ang mga paa bago matulog para maibsan ito. At panglima, ang pagtulog ng hindi maayos ang paghinga o ang labis na stress na parehong nakakaapekto sa bladder at sa kalidad ng ating pagtulog. Ang sagot dito ay ang pagpapabuti ng sleep hygiene at pag-manage ng stress. Tandaan po ninyo, ang mga pagbabagong ito ay hindi kailangang gawin ng sabay-sabay at biglaan. Simulan nyo sa isa o dalawang bagay na sa tingin nyo ay pinakamadali para sa inyo. Kahit maliliit na pagbabago ay malaki ang magiging epekto sa inyong kalusugan at kaligayahan. Isipin nyo na lang ang ginhawa ng pagtulog ng buo ang gabi. Nang hindi ginugulo ng pagbangon para umihi, mas magiging masigla kayo sa umaga, mas maganda ang inyong mood at mas makakagalaw ng malaya sa araw. Ang bawat gabing mahimbing ay isang gabi ng tunay na pahinga at pagpapagaling para sa inyong katawan. Para sa huling tip na ipinangako ko sa inyo sa simula ng video, madalas nating nakakalimutan ang kahalagahan ng pagbisita sa doktor, habang ang mga nabanggit na pagkakamali ay karaniwan at madaling baguhin. Minsan, ang madalas na pag-ihi sa gabi ay senyales ng iba pang kondisyong medikal na nangangailangan ng propesyonal na payo, halimbawa ang diabetes, prostate enlargement sa kalalakihan, impeksyon sa ihi, o kahit ang ilang uri ng gamot ay maaaring maging sanhi nito. Huwag po nating isipin na normal lang ito dahil may edad na tayo. Kung patuloy pa rin ang problema ninyo kahit nasusubukan nyo na ang mga payo na ito, mahalagang kumonsulta sa inyong doktor para ma-examine kayo ng maayos at matukoy kung may iba pang dahilan. Ang regular na check-up ay susi sa pagpapanatili ng ating kalusugan, lalo na habang tayo ay nagkakaedad. Kaya, huwag mag-atubiling humingi ng tulong medikal kung kinakailangan. Ang kaalaman ay kapangyarihan at ang pagiging proaktibo sa ating kalusugan ay ang pinakamagandang regalo na maibibigay natin sa ating sarili. Napakasaya ko na nakasama ko kayo sa pagtalakay sa mahalagang paksang ito. Umaasa ako na marami kayong natutunan at may mga napulot kayong bagong ideya na magagamit nyo sa inyong pang-araw-araw na buhay. Kung mayroon kayong mga katanungan o kung mayroon kayong sariling karanasan na gustong ibahagi tungkol sa pag-ihi sa gabi at kung paano niyo ito nalampasan, huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga kwento at matuto mula sa inyong mga karanasan. Malaking tulong ang inyong mga komento para sa iba pang nakakaranas ng parehong problema. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at naramdaman nyo na nakatulong ito sa inyo, pakipindot naman po ang like button. Malaking bagay po yan para sa amin at nagbibigay sa amin ng inspirasyon para gumawa pa ng mas maraming video na makakatulong sa inyo. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aming channel, pakipindot na rin po ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong video. Marami pa kaming inihandang impormasyon at tips para sa inyong kalusugan at kapakanan, lalo na para sa ating mga kababayan na nagkakaedad. Tandaan po ninyo, ang bawat araw ay isang pagkakataon para gumawa ng positibong pagbabago, maliit man o malaki. Ang bawat hakbang ay mahalaga. Ipinagdiriwang natin ang bawat yugto ng buhay at karapatan natin na mabuhay ng may kalidad, masaya at may mahimbing na tulog. Patuloy tayong matuto, patuloy tayong lumago at patuloy tayong mamuhay ng pinakamaganda sa bawat edad.